at maligayang pagdating sa The Bond, ang palabas na nag-uugnay sa iyo sa kalikasan at pagpapanatili. Kaya't, nais naming dalhin ka ngayon sa Riverside, California. Ngayon, ang Riverside ay may mahusay na kasaysayan ng inobasyon sa transportasyon at noong 1870 si Eliza Tibet ay binigyan ng US Department of Agriculture ng isang kahel. Naniniwala kung ito ay isang bahain na uri. Ito ay matamis at walang buto ang kauna-unahang ganitong uri at kaya't sinimulan niyang itanim ito at naging napakapopular. Ngunit habang ito ay naging popular, lumaki ang populasyon ng Riverside. At habang lumalaki ang populasyon ng Riverside, lumalaki rin ang pangangailangan para sa mas advanced na transportasyon. At sa panahong iyon, nag-develop sila ng transportasyon para suportahan ang iba't ibang uri ng citrus. Ang pinakaunang pahel na maaaring pamilyar ka ay tinatawag na Washington Neville. Sinasabing si Luther, ang kanyang asawa, ay nais na parangalan ang pinakaunang Pangulo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganoong pangalan. May mga chismis na sinasabi ng iba na ang mga lokal na lungsod at bayan sa paligid ng lugar na iyon ay naiinggit na ang Riverside ang talagang nagpasimula nito. Ngunit naglaan sila ng pagsisikap upang palagin ito sa kanilang malalawak na lupain at ayaw nilang tawaging Riverside Orange. At kaya't tinawag itong Washington Neville ngayon. Ngunit habang lumalaki ang industriya ng citrus, ang pangangailangan para sa transportasyon ay naging napakahalaga para sa Riverside na talagang pagtuunan ng pansin kung ano ang pinaka-advanced na teknolohiya sa transportasyon. At ngayon, nagbukas ang Riverside ng isa na namang kabanata sa inobasyon ng transportasyon. Ngayon, makikipag-usap tayo kay Zane ng O'Connor. Ang NO na isang kumpanya mula sa New Zealand ay nagpasya na manirahan sa kanilang lokasyon sa Southern California, sa Riverside, California, at umuog ng mga dikuryenteng autonomous na sasakyan para sa pampasaherong transportasyon. Kaya't makipag-usap tayo kay Zane. Zane, naririnig mo ba ako? Naririnig kita. Kamusta ka? Kahanga-hanga. Natutuwa kami na nandito ka at maraming salamat sa pagsama sa amin. Gusto ko malaman ng kaunti pa tungkol sa kasunduan na mayroon ka sa Riverside. Naiintindihan ko ito ay may epekto sa UCR, Universidad ng California, Riverside, pati sa Cal Baptist, at nais ko sanang malaman kung maaari mo itong ipaliwanag ng kaunti. Tiyak na. Kaya ang OMIO ay matagal naman dito. Mula nang itinatadyami noong 2016 na. Marami kaming mga proyekto sa buong mundo, sa Asya, sa aming base, sa Australia, New Zealand at sa Europa. Ngunit isa sa mga bagay na hinahanap ng aming tagapagtatag ay paano tayo magsisimulang magpalawak sa merkado ng IRAS. At isa sa mga bagay na mabilis naming natutunan, ilang taon na ang nakalipas ay, alam mo, para ang OMIO ay maging isang umuunlad na kumpanya dito sa Estados Unidos. Talagang kailangan naming magkaroon ng pagsunod sa buhay American na nangangahulugang mga sasakyang gawa sa Amerika. Kaya tiyan talaga ang nagdadala sa amin sa California at particular sa Riverside. Ang aming kuponan, ang tagapagtatag na si Muhammad Hikmet at ang aming CEO na si Dian ay pumunta sa Select US Conference. Ilang taon na ang nakalipas at nakipag-usap sa iba't ibang lungsod, iba't ibang mga Chamber of Commerce, at naglibot sa iba't ibang lugar sa buong Estados Unidos. At kami ay lumapag sa Riverside, California na labis namin ikinagagalak at talagang masaya kami. Kaya, kung bakit namin pinili ang Riverside, maaari kung sabihin sa iyo ng kaunti pa tungkol dito. Oo, gusto kong malaman kung bakit. Ibig sabihin, bakit napili ang Riverside? Nasa Southern California ito. Isa ito sa pinakamalaking county sa Southern California. Pero ginawa mo ba ang iyong kasunduan sa Riverside County o sa Riverside City? Well, ito ay tungkol sa lungsod ng Riverside. Sige, kaya, ang lungsod ng Riverside ay isang lungsod ng sining at inobasyon tama. At ang nakita namin, nung makipagkita kami sa kanila, at nakipagkita kami sa Universidad ng California, Riverside, at ipinakilala nila kami sa Chamber of Commerce doon. Ipinakita nila ang tunay na kagustuhan na dalhin ang OMIO sa kanilang lungsod. Nais nilang magdala ng higit pang mga inobasyon at trabaho sa kanilang lungsod at talagang bumuo ng isang ekosistema sa paligid ng malinis na hangin, malinis na kapaligiran, at malinis na transportasyon. Kaya lahat ng mga motibasyong iyon, kasama na ang pagkakaroon ng isang mahusay na alkalde at isang mahusay na grupo ng mga miyembro ng konseho. Lahat ng iyon, at ang kasaganaan ng mga universidad sa Riverside,
na nangangahulugang maaari tayong gumawa ng maraming cross-collaborations sa mga universidad na ito. Sa hinaharap, sigurado, lahat ng iyon ay talagang tumama sa amin at ang tamang lugar para sa aming mga tagapagtatag, aming mga CEO. Marami sa aming mga mapagkukunan ay kasalukuyang nakabase sa New Zealand, tama ba? New Zealand at Australia ang pagpunta sa California ay isang flight lamang, ngunit kung pumili kami ng lugar tulad ng New York o Florida, kailangan ito ng hindi bababa sa 2 flight kung hindi man higit pa. Madaling transportasyon. Lahat ng mga bagay na iyon ay talagang may katuturan para sa Omeo na piliin ang Riverside. Sa tingin ko, napakaganda niyan. Nagkaroon ba ng anumang uri ng pagsasaalang-alang tungkol sa epekto sa kultura ng mga tao na nag-iisip tungkol sa isang format ng pampasaherong transportasyon na walang tao na driver? Kaya't ito ay isang autonomous na sasakyan na nangangahulugang walang driver na nagpapatakbo. Nagkaroon ba ng anumang talakayan tungkol sa paano maaaring mangyari ang epekto sa kultura? At hindi. Ibig kong sabihin, sa puntong ito, nagninegosyo na kami ng, alam mo, mga 7 taon na. Kaya ang mga ganitong uri ng hadlang ay naresolba na namin sa ibang mga merkado kung saan tinugunan namin ang parehong mga hamon ng, okay, ano ang epekto sa kultura? Paano natin maipapasok ang ating mga customer o mga maagang tagapag-ampon sa mga sasakyang ito at mapaparamdam sa kanila ang kaginhawaan? Kaya't ang lahat ng mga maliliit na hamon na iyon ay hindi talaga naging mahalaga sa pagkakataong ito. Ito ay dahil naipasa na namin ito sa nakaraan at talagang natutunan naming makipagtulungan sa mga lokal na otoridad sa transportasyon. Saan man, maging sa California, New York o sa Asia at Europa upang talagang isama sila sa usapan, makipagtulungan sa mga tagaplano ng lungsod at mga tagaplano ng transportasyon ng mga lungsod at talagang makipag-collaborate sa kanila. At iyan ang talagang layunin ng lahat ng ito. At marahil ang mga tao sa Riverside bilang isang kabuuan ay mas handang yakapin ang inobasyon at teknolohiya at marahil handa silang maging tagapanguna para sa ibang mga lungsod. Kaya bumabalik sa iyong komento tungkol sa kung paano ka sumusunod sa Buhay American na filosofiya, maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano katagal ang inaasahan mong panahon para ma-develop ang pabrika at maging operational ito at talagang makapag-produce ng mga sasakyan sa Riverside? Kaya't na-secure na namin ang gusali, kaya't talagang kapanapanabik ito. Isang kapanapanabik na pag-unlad ang nangyari sa amin sa nakaraang ilang buwan ngayon. Nagtatrabaho ako sa pagkuha ng mga permit mula sa lungsod para maitaas ang mga karatula sa gusali. Kaya aktibo ka, araw-araw. Ang mga bagay ay nasa galaw ngunit bukod dito. Sa susunod na ilang buwan, magiging napakaabala ito para sa amin. Kung saan kami ay nag-aayos ng mga bagay, naglalagay ng mga makinarya, at tinitiyak na ito ay tumatakbo sa tamang paraan. Ngunit umaasa kaming maitatag na ito at gumagana, ngunit patungo sa katapusan ng taon, kung saan ihatid namin ang unang 3 sasakyan mula sa Made in America patungo sa Riverside, California. Kaya kapag ang mga sasakyang iyon ay tumatakbo na at ganap na operational, maaari mo bang sabihin sa akin, sila ba ay pag-operate lamang sa Riverside, papunta at pabalik sa mga kolehiyo? O magiging pampasaherong transportasyon din ba sila sa ibang mga lugar tulad ng Tyler Galleria o Riverside Plaza? O ilan sa mga pangunahing sentrong hub na iyon? Kahit ang Castillo ay mini golf. Kaya ngayon, paano? Namin pa rin ito inaayos kasama ang lungsod at ang mga tagaplano ng lungsod tungkol sa kung saan nila gustong maging operational ang mga sasakyan. Pero napag-usapan na namin ang pagkakaroon ng campus circulator sa paligid ng 1 o 2 universidad kung hindi man 3 at nakipag-usap din kami sa ilang iba pa sa loob ng lungsod kung saan magkakaroon ng tuloy-tuloy na circulator para sa pampasaherong transportasyon. Ngunit hindi pa namin talaga natutukoy kung saan eksakto pupunta ang mga sasakyang ito. Ngunit kasalukuyan kaming nagtatrabaho dito, kasama ang lungsod. Kaya, nang sinabi mong 3 kolehiyo, akala ko ay UCR at Cal Baptist lamang. Sinasabi mo bang ang Pasisi, Riverside Community College ay maaaring isa sa mga iba pang opsyon? Possible. Sige. Kayaan mong itanong ko ito sa iyo. Kung susundan ang mga concentric na bilog, palabas, paano kung ang ibang lungsod, isang kalapit na lungsod, tulad ng Corona, San Bernardino, Orange County, Newport Beach, Huntington Beach, paano kung gusto nilang magkaroon ng mga autonomous na sasakyan? Ano ang magiging proseso? Kukuha ba sila ng sasakyan sa Riverside o paano ito gumagana? Ang mga tao, maaari nilang, sa tulong ng teknolohiyang autonomous, tulad ng sa amin, ay nangangailangan ng kaunting mas maraming pagpaplano ng maaga.
Hindi ito talagang katulad ng pagpunta sa iyong karaniwang dealer shop. Kinuha ang mga susi at umalis, di ba? Ngunit sa esensya, ang mangyayari ay makikipag-ugnayan sila sa isang tao tulad ko o sa isang tao sa aking koponan. At nakipag-usap sila sa amin tungkol sa proyekto pinagtatrabahuhan. Ano ang sinusubukan nilang gawin sa mga sasakyang ito? Kinuha ba nila ang mga tao mula sa lokal na istasyon ng bus? O isang istasyon ng transportasyon, papunta sa stadium, o sa mga katulad na bagay, o isang campus circulator o tahanan ng mga retirado na ayon ng komunidad walang katapusang mga oportunidad, di ba? Maaaring ito ay isang paliparan. Talagang nakasalalay ito sa kung ano ang tiyak na hinahanap ng lungsod na gawin at kung paano nila balak i-deploy ang mga ganitong uri ng sasakyan. At kapag nakipag-usap sila sa amin at ibinigay kanilang plano, ang aming grupo ng mga eksperto ay nakikipagtulungan sa kanila at sinasabi, alam mo ba, ang aplikasyon ay pinakamahusay na maihain sa pamamagitan ng ganito. Habang sa aplikasyon maaaring gusto mong magkaroon ng ganitong uri ng sasakyan at ganitong uri ng bilis. Kaya't ito ay talagang isang proseso ng pakikipagtulungan. Ngunit kapag naitama na namin kung ano ang kanilang sinusubukan gawin at dinisenyo namin ito sa paraang alam naming magiging epektibo, maaari silang magkaroon ng lahat ng sasakyan na kailangan nila. Ngayon, dinagawa mo ba ang higit pa sa paggawa ng mga sasakyang ito at posibleng paggawa ng mga kasunduan sa ibang mga lungsod? Tinutulungan mo rin bang maunawaan ng mga tao kung paano ayusin ang mga sasakyang ito? Kung sakaling magkaroon ng problema, ibig kong sabihin anong antas ng pagsasanay at suporta ang balak mong ibigay pagkatapos may benta ang sasakyan. Kaya mayroong extended warranty sa mga sasakyan, syempre. Sinusuportahan namin ang mga talagang technical na bagay. Ngunit, nagtuturo din kami, alam mo, sa mga lokal na unyon. Sabihin na natin ang mga unyon ng ahensya ng transit at mga bagay na danoon na nagpapatakbo ng mga sasakyang tulad nito. Alam mo, kung paano mapanatili ang pinakamahusay na mga gawin ng sasakyan, kung paano gumawa ng mga maliit na ayos at mga bagay na katulad nito. Para sa mas advanced na pagbabago ng sasakyan o mga pagkukumpuni, malamang na magpapadala kami ng isa sa aming mga tekniko upang mamahala sa mga ganitong bagay. Ngunit sa usaping pagsasanay, ang teknolohiyang ito ay hindi talaga dinisenyo upang ganap na gawing autonomous, nang walang tagapag-alaga sa kaligtasan o katulad nito. Sa kasalukuyan, tama ba? Maraming sa mga deployment na ito ang mayroong safety officer o safety attendant na nakasakay upang tumulong. Kaya't sinanay namin sila kung paano pangasiwaan ang sasakyan, kung paano tumulong sa pagmamanman nito, at ano pa, alam mo, ano pang mga tungkulin ang maaari nilang gampanan, di ba? Tinutulungan namin sila sa paglikha ng maraming bagong trabaho. Ang espasyo ng mga autonomous na sasakyan ay lumilikha ng maraming bagong trabaho, kaya't sinasanay din namin ang ekosistemang iyon. Sige, kaya ito ay isang sasakyang walang driver. Ngunit mayroon pa ring tao sa loob na sinanay sa maraming bagay. Mayroon lamang silang ibang papel, ibang deskripsyon ng trabaho. Kaya talagang lumilikha ka ng mas maraming trabaho para sa mga tao, habang ikaw ay nananatiling sustainable. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Pero malapit na yon. Kaya mayroong maliit na tagapag-alaga ng kaligtasan sa loob na tutulong sa mga pasahero na makapasok at makababa sa sasakyan at magbibigay ng gabay sa kanila. Ito rin ay mas nakatuon sa mga customer o mas customer-centric sa ganitong diwa, kung saan wala silang pangunahing responsibilidad na umupo sa isang bus ng 8 oras at manong-manong magmaneho nito. Kaya maaari nilang ituon ang kanilang atensyon sa mga pasahero at tumulong sa isang mas nakatuon sa customer na paraan. Ngunit mayroon ding ibang set ng mga trabaho tulad ng malayo ang pagmamanman ng mga sasakyang ito. Kaya, kahit na wala kang safety attendant sa loob, kakailanganin pa rin ng isang grupo ng mga tao na nagmamanman ng malayo sa mga sasakyang ito. Tinitingnan ang kanilang katayuan, kahit na maaaring mano-manong ilipat at maneuver ang mga sasakyan na iyon sa maliliit na bahagi. Sa tingin ko, interesante. Ngayon, gustong malaman ng ating mga tagapanood ang higit pa, ngunit kailangan nating magpahinga ng kaunti. Kaya, manatili kayo sa amin at babalik kami pagkatapos nito. Kaya,
Kaya, Zane, nandito na kami muli. At kami ay labis na nasasabik na matutunan pa ang tungkol sa mga autonomous electric vehicle na mahusay para sa kapaligiran na dinagawa sa Riverside. Kasama ang iyong kumpanya, Omeo. At sana ay tama ang pagkakapronunsyo ko sa pamamagitan ng paraan. Tama ba ang paraan ng pagsasabi nito? Maaari mo bang sabihin ito muli para sa akin? Omeo, Omeo. Sige, kaya, Omeo. Sige, parang medyo Italiano. Oo. Pero paano mo mapapaniwala ang isang skeptical na customer na nagsasabing hindi ako lalapit sa bagay na iyon? Ayos lang iyon. Hey, may mga maagang nag-aampon at may mga tao na medyo nahuli, di ba? Sige, ang talagang mahalaga ay, alam mo, obserbahan ito mula sa malayo na sa tingin mo ay ligtas. Tingnan ang mga sasakyan habang umaandar. Tanungin ang iyong mga kaibigan na sumakay dito at alamin kung ano ang kanilang opinyon. At kapag ikaw ay matapang na sumakay sa isa sa mga sasakyang ito, inihikayat kita na gawin ito. At ang makikita mo, nang napakabilis ay medyo boring ito. At iyon ang dapat na maging isang ligtas na sasakyan, di ba? Mabilis kang masanay dito at mapapansin mo, parang ito ay isang taraniwang driver lang. At parang nakakalimutan mong walang driver sa sasakyan. Sige, tumutulong ka sa mga tao. Dadahan-dahang pumasok sa hinaharap. Pero, paano kung mag-aalala sila na dahil walang driver, maaari itong maging isang malaking party boss? Shuttle ito, pero paano mo may iwasan ang mga tao na lumabas nang hindi napapansin at gumawa ng mga kalokohan sa loob? Kaya paano mo ito hinaharap ang mas batang ako ay mag-iisip din ng ganito, di ba? Sige. Ang party bus. Oo, maraming bagay ang nakalagay. Na humahad lang sa nangyaring iyon, di ba? Maraming remote monitoring ang nagaganap sa mga sasakyang ito. Kaya, kahit na walang safety attendant sa mismong sasakyan, makikita namin o makikita ng aming koponan kung ano ang nangyayari sa mga sasakyang ito. Mayroong dalawang way na komunikasyon sa mga sasakyang ito maaari mo. Pin itong ihinto kung talagang nais mong amuyin ang katawan, di ba? Kaya maaari itong iparada sa harap ng istasyon ng pulis, bumaba ka. Ayan na, isa na namang para sa iyo. Mahusay, mahusay. Kaya maaari mo bang sabihin sa akin ng kaunti tungkol sa kung paano o kung mayroon kang mga halimbawa, kung paano ka nakatulong sa paglilinis ng hangin, sa pagpapabuti o pagpapalinis ng kapaligiran? Kaya pagdating sa kapaligiran, ang hangin ay isa lamang bahagi nito, di ba? Ibig sabihin, ang mga sasakyan ay electric. Kaya, walang emissions. Wala sa mga sasakyan o sa ruta na dinadaanan ng mga sasakyan, iyan ang pinakamahalaga. Kaya, kung magsisimula kang mag-isip na, sige, mayroon tayong daan-daang ganito na nakadeploy sa kalsada. At inaalis namin ang tradisyonal na uri ng shuttle na gumagamit ng gasolina. Ano ang ibig sabihin nito sa kapaligiran? Ngunit may isa pang napakahalagang aspeto na pinagtatrabahuhan ng gobyerno ng US at may pambansang layunin na maabot ang zero na pagkamatay sa kalsada. Sa tingin ko ay sa taong 2045. Kaya mayroong mahigit sa 40,000 na pagkamatay sa mga kalsada sa US. Batay sa tradisyonal na pagmamaneho at mga bagay na katulad nito. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang isang kapaligiran kung saan ang mga sasakyang ito ay talagang makakapagdagdag ng maraming kaligtasan, ito rin ay, alam mo, isang mas ligtas na paraan ng pagbiyahe. Tama! Ang pagkakaroon ng mga sensor sa sasakyan at ang pagkakaroon ng mga konektadong sasakyan ay nangangahulugang ginagawa nating mas ligtas ang mga kalsada sa pangkalahatan. At sa tingin ko, ito ay isang napakahalagang aspeto na hindi masyadong napag-uusapan. Ito ba ay para sa mga tao na nag-skateboard at nabibisikleta sa kalsada? O ito ba ay para sa mga pedestrian na aksidenteng natamaan ng mga sasakyan? Kapag sinabi mong zero fatality at na ang sasakyang ito ay makakatulong, nabawasan ang bilang ng mga pagkamatay, anong uri ng bagay ang tinutukoy mo? Kaya tinutukoy mo traditional driver nasa likod ng manibela. Maaaring may hawak na cellphone sa isang kamay at nagmamaneho gamit ang isa. Ngunit mayroon din, alam mo, ang mga pedestrian at siklista at mga bagay na tulad nito na nasa ating kalsada. Kaya't ito ay tungkol sa buong ekosistema at ang buong kapaligiran na aking tinutukoy. Kaya sinasabi mo na magkakaroon ng mga maliliit na sensor sa loob na makakapag-sweet electronically sa labas ng katawan upang sabihin, narito ang isang pedestrian
Ngayon, ilaladay ko na ang preno. May tao na dumarating. Sige, sige. Oh, at depende sa kung gaano sila kalapit. Kung sila ay nasa paligid, malalaman ng sasakyan na kailangan nitong bumagal. Ngunit kung sila ay talagang malapit at nasa tamang daan, maaaring magpasya silang biglang magpreno. Tama. Kaya syempre, lahat ng iyon ay naayos na. At gaano kadalas mo sinusuri ang iyong disenyo? Sinasabi mong nasa negosyo ka na ng mga 7 taon, tama ba? Kaya gaano kadalas mo sinusuri ang iyong disenyo o ang disenyo ng iyong baterya? Inatanggap mo ba ang mga inobasyon sa material na agham upang sabihin na panahon na para sa isang pagpapabuti? At paano ito makakaapekto sa Riverside? Kung sila ay isang pabrika, kailangan mo bang pumasok at magritual o paano ito gumagana? Ibig sabihin, ang teknolohiya ay mabilis na nagbabago, ang mga battery pack ay mabilis na nagbabago. Ang mga sensor fusion kits na inilalagay namin sa mga sasakyan, may mga bagong pagbabago at mga inobasyon na patuloy na nangyayari. Kaya't hindi ako personal na responsible para dyan. Hindi ka responsable sa lahat. Hindi. Ipinapaubaya ko iyon sa mas matatalinong tao sa OMIO, sa mga tao sa ampersand at mga bagay na ganoon. Pero alam mo, mayroon kaming medyo mahigpit na paraan ng pagtingin sa mga bagong teknolohiya na naroroon kung paano sila maaring maisama sa aming kasalukuyang software. At software stack at mga bagay na ganoon. At kapag may katuturan, ginagawa namin ang mga pagbabagong iyon at nag-aangkop ng mga pagbabago na nagpapabuti sa mga sasakyan at mas handa para sa iba pang mga senaryo o iba pang mga kaso ng paggamit sa kalsada. Maaari mo bang i-recharge ang mga sasakyang ito ng malayuan? Kelly, mubang gawin ito. Isa itong maagang inobasyon sa ngayon. Kailangan mo itong ikonekta para i-recharge ang mga sasakyang ito. Sige, parang ginagawa mo sa isang Tesla o anumang ibang electric vehicle. Ngunit, naroon muli, may mga inobasyon na umiiral kung saan may mga conductive o inductive charging platforms sana sa hinaharap o magagawa mo. Kaya't isa iyon sa mga hinaharap na inobasyon sa iyong checklist. Sa palagay ko, napakaganda niyan. Paano mo edukahin ang mga komunidad tungkol sa bagong etiketa na kinakailangan sa loob ng pampasaherong sasakyan at ano ang iyong papel sa pagtulong sa Riverside na isagawa ang edukasyong iyon? Kaya sa usaping pang-edukasyon, ito ay tungkol sa pakikipagtulungan, tama? Ito ay tungkol sa pakikipag-usap sa komunidad na unang gagamit ng teknolohiyang ito o magkakaroon ng access dito at pag-edukar sa kanila kung bakit mahalaga ang teknolohiyang ito at ang mga benepisyo na inaalok nito sa kanila dahil syempre, ang ideya ng pagkakaroon ng mga autonomous vehicle ay hindi lamang para maging campus circulator, kundi ito rin ay tinatawag na first mile, last mile solution, kaya isipin ang mga huling milya na hindi nararating ng tradisyonal na bus. Maraming pagkakataon, ang mga komunidad na ito ay nasa socio-ekonomikong disadvantage din. Kaya ang ibig sabihin nito ay, sa ganitong uri ng sasakyan, magagawa nating ipadala ang mga ito sa mas malalayong lugar at paglingkod sa komunidad na kasalukuyang hindi nabibigyan ng sapat na serbisyo. Maraming edukasyon ang maaaring gawin at gagawin sa paglipas ng panahon habang lumalaki ang pagtanggap, di ba? Ngunit sa ngayon, nakatuon kami sa kung saan ang mga deployment, kung saan ang mga proyekto at sa pag-edukasyon ng mismong komunidad. Ngunit ang susunod na hakbang ay ang pagpapaalam sa mga tao na mayroon silang access sa mapagkukunang ito. Magkakaroon ka ba ng parehong uri ng mga bus stop at shuttle stop na mayroon ang mga tao ngayon? O, ang stop mismo ay magkakaroon din ng bagong disenyo. Kaya sa ngayon, nais naming gamitin ang umiiral na ecosystem, di ba? Kaya ayaw naming muling likhain ang buong gulong. Nais naming ang aming solusyon ay umangkop sa kung ano ang umiiral at gumagana na at talagang palawakin iyon, di ba? Kaya umaasa kami na nasa parehong ecosystem. At bahagi ng iyong edukasyon, hindi lamang para sa komunidad, kundi pati na rin sa mga kasalukuyang tao na nagtatrabaho sa mga pampasaherong sasakyan na pinapagana ng gasolina ay ang pagbibigay alam sa kanila kung paano sila makatututo ng mga bagong kasanayan upang makatulong sa pagsuporta sa bagong paraan ng transportasyon. Tama ba? Kaya nakasalalay ito sa, alam mo, pagkakaroon ng mga pag-uusap sa mga lokal na unyon na nagpapatakbo ng mga sasakyang ito at sinasabi, hey, alam mo, nagbabago ang mga teknolohiya, nagbabago ang kapaligiran. Tingnan mo ito ang ginawa namin sa bahaging ito ng mundo at sa bahaging ito ng mundo. Gusto naming makasali ka.
Alam mo, gusto naming makasali kayo sa kung ano ang ginagawa namin at matutunan ang lahat tungkol dito. Sumasang-ayon ako. Oh, ang mahalaga ay ang makasali. Kaya, posible bang ito ay isang unyonisadong trabaho kasama si O'Neill? Sasabihin ko na, pareho ito, di ba? Ang ilan ay magkakaroon ng unyon at ang ilan ay wala. Pero, para sa mga ahensya ng transportasyon na may unyon, alam mo, gusto naming makilahok ang mga manggagawa sa bagay na iyon, di ba? Gusto naming pumasok sila at yakapin ito at maging mga operator. Sa halip na hayaan lamang ang OMIO na magpatakbo, umuop at gumawa, kaya nais naming makipagtulungan sa kanila. Kailangan nilang turuan ang ibang lungsod kung paano ito gawin. Magiging mataas ang demand para sa kanila. Ang maagang gumagamit, magiging eksperto at pagkatapos. Ang eksperto magiging in demand upang makatulong sa pagtuturo sa ibang tao. Parang domino effect. Tama kaya. Sa tingin ko, napakaganda niyan. Ibig sabihin, talagang naipaliwanag mo sa akin. At sa tingin ko, naipaliwanag mo rin sa ating audience. Ang isang napakagandang pananaw. Isang makabago at makatotohanang inobasyon na posibleng darating sa ating transportasyon sa Riverside City at Riverside County. Kaya nais kong magpasalamat sa iyo, Zen, sa pagsama sa amin ngayon. Mayroon ka bang nais pang idagdag o huling mga kaisipan? Well, isang kasiyahan na makilahok sa inyong palabas. Kaya't salamat sa pag-imbita sa akin. Kung may mga tanong ang mga manonood, hanapin kami sa LinkedIn. Doon, kami kadalasang pinakaaktibo. Maaari mo rin akong hanapin sa LinkedIn. Masaya akong makipag-ugnayan. Pumunta ka sa lungsod ng Riverside, sumakay sa isa sa mga sasakyang ito at ipaalam sa akin kung ano ang iniisip. At maging isang tunay na naniniwala. Ayun na. Tama ba? Sige, kahanga-hanga. Maraming salamat, Zen, sa pagsama sa amin. Talagang pinahahalagahan namin ito. Gusto kong sabihin na ipinakita ni Zen ng OMIO ang kapangyarihan ng inobasyon at paggamit ng teknolohiya at pagpapanatili upang gawing mas mabuting lugar ang mundo at upang gawing kaunti ang mas maliwanag ang hinaharap sa Riverside na magiging nangunguna para sa ibang mga lungsod. Sa Southern California area, tinalakay namin ang epekto sa kapaligiran at pati na rin ang mga benepisyo sa ekonomiya kung paano sila sumusunod sa Buy American at pinatanggap ang mga unyon at talakayan upang matiyak na ang mga tao na gumagamit ng tradisyonal na sasakyang pinapatakbo ng gasolina sa pampasaherong transportasyon ay makakapag-iipat sa mga autonomous na sasakyan kaya't dahil walang driver, hindi ibig sabihin na walang mga trabaho. Kaya magkakaroon ng mga plano para sa pagpapalawak sa hinaharap. At syempre, ang kaligtasan at inobasyon ay laging kapaki-pakinabang, lalo na sa pagtuturo sa publiko, pati na rin sa ibang mga tao na sanay sa paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Kaya gusto ko lang sanang magpasalamat ng marami sa OMIO sa pagbabahagi ng maraming iba't ibang impormasyon. Makikita mo sa screen na magkakaroon ng ilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iyo kung nais mong malaman pa ang kaunti. At syempre, dumaan ka sa Riverside sa Southern California. At tingnan kung gusto mong maglakbay ng mag-isa. At sa puntong iyon, nais naming magpasalamat sa inyo sa pagsama sa amin. Tandaan na gumawa ng isang mabuting bagay para sa isang tao ngayon. At din, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magbonding. Hanggang sa muli tayong magbonding. Magkikita tayo sa susunod.